Ang big boss, mga sangkay, ng mga kumakalaban na grupo sa bansang Israel ngayon na Iran ay kinakabahan na nga ba? Sila na nga ba ang isusunod ng Israel? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, saan ka mang naruroon ngayon, nasa Pilipinas ka man o mga OFW, magandang oras po sa inyong lahat. Ito, mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong problema dyan sa Middle East. May isusunod na nga ba ang Israel? Ang Iran na nga ba, mga sangkay, ang tutumbukin nila? Kasi nakaraan, di ba, mayroon pong ginawang pag-atake itong Iran sa Israel. Ngayon, mga sangkay, mukhang mas busy po ang Israel dito sa kanilang pinakakalaban bago yung Iran. Pero ngayon na na-eliminate na ang boss ng mga kalaban ng Israel, mga sangkay, ang Iran na nga ba ang isusunod? Pag-usapan mo natin yan, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Nasa baba po, mga sangkay, yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, magaganda po yung topic natin, mga mahalagang impormasyon, pandaigdigang balita, at sa live naman, pinag-uusapan po natin ang mga malalalim na usapin, pampolitika dito sa ating bansa. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito na nga, mga sangkay. Tingnan po natin ang balitang to. Next Netanyahu target. Ito na nga bang leader ng Iran? Kasi mga sangkay, kung papansinin nyo, ang ginagawa po ngayon, ang strategy ngayon ng Israel, yung mga big boss, ang kanilang tinatarget, ewan ko paano po nila nasusurveillance yan. No? Ilang mga leader na, mga sangkay ang pinabagsak nila. Ngayon, ang next in line na possible ay ito. Si Khamenei ng Iran. Panoorin po natin ang balitang to. Yahya Sinwar, the man who replaced Ismail Haniyeh as the head of Hamas, is dead, and his death has triggered another big question. Will Israel now turn its sights on Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader of Iran? Will he be Benjamin Netanyahu's next target? Nako. Yan ang malaking problema, mga sangkay. Sa part ng Iran. Kasi nakita na po ng buong mundo kung gaano po talaga ka mga eksperto itong Israel na mag-eliminate ng mga big, yung mga leader mismo ng kanilang mga halaban. Kakayanin kaya ng Iran, mga sangkay? Kasi hindi po nila ginagawang yung parang, di ba, yung World War II, talagang all out na paglusob yung ginagawa. Hindi po, mga sangkay, hindi po ganun. Ang kanilang ginagawa, paisa-isang atake, itong Israel. Tapos, may mga target po silang mga lugar na andun ang posibleng pinagtataguan ng mga pinuno ng kanilang mga kalaban. Kasi pag nawala na po yung pinuno, mga sanggay, talagang wala na. Babagsak po ang isang grupo kapag wala na pong namumuno. Okay. Sunod po natin. Medyo kakabahan po talaga dito ang Iran. Here's why this question is being raised. As per reports, Israel's relentless pursuit of key figures in Hamas and Hezbollah has shown that Israel can not only identify but also eliminate targets. Diba? Yun ang sinasabi natin. Ngayon, mga sangkay, kitang-kita po natin. Hindi po yung tipong mga mga pipitsugin ang dinadali ng Israel. Actually, bago po yung pinaka-supreme leader ng mga kalaban nila, mga target noon. Yung mga nasa baba muna, yung mga pinaka-commander, kung sino man yung chief, until mga sangkay, yung pinaka-namumuno na. Ngayon, ang Iran pa naman yung nagfa-fund sa mga grupong ito, mga sangkay, na kumakalaban sa Israel. Ito na nga bang leader ng Iran ang isusunod? Grabe itong mga sangkay. Medyo to critical ang stage ngayon ng leader ng Iran. Malamang kinakabahan po siya ngayon. Kasi hindi niya alam kung bigla na lang may susulpot na drone sa kanyang apartment o kung saan man siyang lugar. Kasi ganun ang ginagawa ng Israel Diba? It sets its eyes on. These strikes reportedly represent a major
victory for Israel. Di ba? Major victory. Grabe kasi ito mga sangkay. Kaya nga po yung Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa sa West, binabati po nila ang Israel. Kasi hindi po basta-basta ang operasyon na ito. Biruin mo, ito pong nadali ng Israel kasi ito po yung architect ng pag-atake noong October 7. Hitting the leadership of two of Iran's proxies. But Iran not only supports Hamas and Hezbollah, you see, it also backs the Houthis in Yemen and various armed groups in Iraq and Syria. It is an expansive network of proxies. According to a report in the Jerusalem Post attributing to a senior Israeli security official, if Israel's goal... Grabe oh. Ito na mga sangka, ito na po yung post from Jerusalem. Ayan. Meron na nga po talaga silang target. Ito ng Khamenei. Ito ng leader supreme leader po yan ng Iran. So next in line na po siya dito. Hindi na po ako magugulat mga sangkay kung isa na po ito sa mawawala. Naalala nyo yung nangyari sa iba pang mga kalaban nila. At isa pa dyan mga sangkay, nakaraan lamang, yung presidente po, kung hindi ako nagkakamali, presidente po ng Iran na eliminate ng kusa nang wala pong pag-atake ang Israel na naganap. Nangyari lamang po na nagkaroon po ng problema yung sinasakyan niyang helicopter po ata ito mga sangkay o private plane. So ngayon, ito ng supreme leader ang magiging mga sangkay. Target talaga ng Israel. Goal is to cripple the network at its source. Then going straight for Iran's supreme leader should be Israel's main aim. As per this report, the senior Israeli security official said that targeting figures like Khamenei could be a necessary step and a strategic action against Iran's leadership, adding that Israel's response needs to go beyond military sites. And they need to strike at the heart of the regime. And Khamenei's removal would send the clearest message possible. Nako. Alam nyo, mga sangkay, ganito lang yan. Kapag nangyari na po itong pagkawala ng leader po, ng supreme leader po ng Iran, marami po ang mapapalaya sa Iran. Marami po kasing tao dyan, mga sangkay, hindi gusto itong si Khamenei. Lalong-lalo na po yung mga Muslim sa loob po ng Iran. Hindi nila nagugustuhan yung sobrang higpit na. Kaya nga mga sangkay, hindi na po nakapagtataka nakaraan, kahit po kapwa nila Muslim, itong si Khamenei, na leader po ng Iran, supreme leader ng Iran, binabalaan po lahat ng mga bansa na kapwa rin po Muslim. So ganyan po siya mga sangkay. Pero, medyo kabado na po ito ngayon dahil wala nang iisipin yung Israel na iba pa eh. Siya na lamang po eh. Siya yung natitirang pinakapinuno ng mga kalaban dyan ng Israel. Not forget the context here. On the 1st of October, Iran fired over 180 missiles at Israel. Diba? Ayan, mga sangkay ang ginawa nila sa Israel nakaraan. So talagang may magbabayad dito. Diba? Prompting a national emergency response and panic among Israeli civilians. Nakaraan lamang, kala nyo mga sangkay, mga bulalakaw na bumabagsak, pero hindi po. Mga missile po yan. Ngayon, alam po natin yan mga sangkay na hindi po dito matutulog ang Israel o hindi po magpapahinga. May next in line po sila dito mga sangkay. Rocket sirens wailed across the country as citizens scrambled for shelter. And since then, Israel has on various occasions made it clear that it will retaliate against Iran. So, will a direct hit on Khamenei be Israel's form of retaliation? Didirekta daw ba, mga sangkay? Grabe to. Si Khamenei na po, yung isusunod dito. As per a Reuters report, Khamenei moved into hiding last month, sheltered... Nandun na siya, mga sangkay. So itong si Khamenei ngayon, ito po siya, nagtatago na po last month pa. Kasi kinakabahan po talaga siya ngayon, mga sangkay. Kasi, ayun na eh. Next target na po siya ng Israel eh. At a secure location within the country.
a decision that was allegedly prompted following an Israeli airstrike that killed Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah. But does Diba? Leader din po ng Hezbollah. Nadali din po ng Israel. So next in line na po itong leader po ng Iran. hiding guarantee safety? Yun ang tanong. Ang pinagtataguan ba niya, talagang magagaranti na safety po yan. We know naman mga sangkay kung gaano ka-advance ang Israel pagdating po sa kagamitang pandigma. At maliban sa advance, magagaling po sila magplano. Kaya nga mga sangkay, hindi po nakapagtataka kung papaano nila na panalo mga sangkay ang 6-day war noon. Na marami po sila mga kalabang bansa, 6 na araw lang mga sangkay, tinapos po nila. So ito naman, panibagong kasaysayan na ang mga tinarget naman mga sangkay ay yung mga pinuno ng kanilang mga kalaban. So ano sa tingin niyo mga sangkay? Makakalusot kaya itong si Khamenei sa mga sundalo ng Israel? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And guys, I invite you, please subscribe na YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click niyo po yung bell, at i-click niyo po yung all. Magaganda po yung content na ina-upload po natin dito mga sangkay. Okay? So, ako ano po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.